Magandang umaga po sa inyong lahat. Hina naman, parang umagang-umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. So, pakibati po ang inyong mga katabi ng Happy New Year. Pakisabi sa inyong mga katabi, salamat sa Diyos. Sige, sabay niyo po yung katabi niyo po, salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Parang iba, hindi masaya. Okay. So, sa ilang pagkakataon, paano mo daw makikilala o malalaman yung pagkakakilanlan ng isang tao? Halimbawa, yung kanyang trabaho nang hindi tinatanong. Ulitin ko po yung tanong, no? Sa ilang pagkakataon, paano mo daw makikilala o malalaman yung pagkakakilanlan ng isang tao, halimbawa yung kanyang trabaho? How do you know the identity or profession of a person without asking his or her profession or work? Paano mo daw malalaman? Sige, paano mo malalaman kung yung isang tao ay pulis? Paano mo malalaman kung siya ay doktor? Nang hindi mo tinatanong. Paano? Siyempre, sa kanyang uniform. Diba? Sa kanyang uniform. Yung kanyang dress code. Siyempre, kapag nakadamit pang pulis, siya ay pulis. Kung siya po ay nakadamit pang doktor, malamang sa malamang, obvious, siya ay doktor. Siyempre, kung damit, yan, halimbawa, damit pang madre, yan, damit pang madre, obvious, di ba? Madre. O kung ganito, halimbawa, ganitong suot, malamang sa malamang pare, di ba? Malamang sa malamang pare. Pero paano kung hindi nakasuot ng uniform o ng kanilang dress code? Paano mo malalaman kung sino sila? Paano mo malalaman kung sino sila? No, halimbawa po ako, pag nakapang civilian po ako, akala po ng mga tao, akala nila mga totoy lang dyan sa labas. Pag hindi po ako nakaganito, akala po nila parang totoy lang ako dyan sa labas, no? So our reading speaks of identity, who we are, and to live according to who we are. Nabanggit po sa ating ebanghelyo yung pagtatanong kung sino ba si Juan Bautista. Sino ka ba? Bakit yan yung ginagawa mo? Bakit nagbibinyag ka? Ikaw ba yung Kristo? Identity. Sino ka ba? Minsan nga po, no, nabanggit rin po ni San Pablo, I urge all the people to live in a manner worthy of the call they have received. Kung ikaw ay apostoles, mamuhay ka bilang apostoles. Kung ikaw ay tinawag bilang pastol, mamuhay ka bilang pastol. Kung ikaw ay isang guro, mamuhay ka bilang isang guro. To live according to the call, to the vocation you have. Kaso sa panahon po ngayon, may crisis sa identity. May crisis sa identity. People are not living their life and identity as they should be. No? Yung mga tatay, hindi nagiging tatay para sa kanilang mga anak. Yung mga nanay, hindi rin nagiging nanay para sa kanilang mga anak. Yung mga professionals, yung mga may trabaho, minsan hindi nila ginagawa yung trabaho at responsibility nila. Police, o sila pa mismo yung gumagawa ng kalokohan. Doktor, imbis na manggamot, minsan hindi pa panggagamot ang ginagawa. Uunahin mo na ang pagkita ng pera. Minsan kung kailan lang nakasuot ng uniform, dun lang gagalaw at kikilos nang naayon sa kanilang uniform. Pero pag hindi na nakasuot ng uniform, wala na. Hindi na gagalaw, hindi na kikilos.
Kahit nga po yung pagiging Kristiyano hindi nakikita. Diba? Tinatawag tayong Kristiyano pero hindi naman nakikita sa atin. Hindi naman nakikita sa buhay at pagkilos natin. Halimbawa, pag sinabi ko pong taong nagbabasa ng Bible, sino ang pumapasok sa isip ninyo? Born again. Yung mga nag-iikot linggo-linggo, nagpapahayag ng salita ng Diyos, kumakatok-katok sa mga bahay. Sinong unang naisip nyo po? Jehovah's Witness. Bakit? Yung Katoliko, hindi po ba? Dapat ganun rin tayo Nagbabasa ng Bible, pumunta sa mga bahay-bahay, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Crisis in identity. We are not living the call and identity that we have. We're not living the way and identity which we are supposed to be. Ikaw. Sino ka ba talaga? Nakikita ba sa mga kilos at galaw mo kung sino ka? O kapag hindi ka na nakasuot ng uniform, hindi ka na makilala. Minsan nga po ako, nung seminarista po ako, nasubukan ko rin po magtrabaho. Diyan po sa may farmers. Hindi pa po ako pari noon, pero magpapari na po. Pinatry po sa aming may experience yung pagtatrabaho. So, ang na-applyan ko pong trabaho, dito po sa may Julie's Bake Shop, dyan sa may farmers. Ngayon, wala na po ata maliit na lang po ata yung kanilang pwesto po dyan. So, ang challenge po, magtatrabaho ako nang hindi po nagpapakilala kung sino ako. Hindi po ako magsasabi na magpapari ako, ganyan. In short, magtatrabaho ako as normal na tao. Para walang special treatment, kasi baka pag nakilala nila ako na, ay, magpapari yan, dapat wag niyong pagtatrabahuhin, dapat tayo nang gumawa. Kasi magpapari yan, magiging father yan pagdating ng araw. Okay. So, nung nagtatrabaho po ako, ginawa ko lang po kung ano yung kailangan kong gawin. Nagbubuhat, naglilinis, nagluluto ng tinapay, nang hindi nagpapakilala kung sino po ako. Kung sino ako or ano ako magiging pagdating ng araw. So, dumating po yung last day, tapos sabihin na natin pamamaalam na rin po sa kanila. Doon sa last day, nagpakilala na po ako kung sino ako. Sabi ko po ako nga po pala si Fred Narbasa, nag-aaral po sa San Carlos Seminary. Hopefully, after ilang taon, magiging pari na po. Okay. So, pagkatapos po nung pagpapakilala, lumapit po sa akin yung mga katrabaho ko. Tapos sabi nila, kaya pala, may napapansin kasi kami sa'yo. Kapag nakikipagkausap kasi sa amin, puro po at opo. Tapos palagi ka namin nakikitang nagdadasal. Tapos pag niyayaya ka namin ng inuman, palagi mo sinasabi, uuwi ka na. Tapos pag sinasabi namin, ligawan mo tong single namin dito, palagi mo sinasabi, next time na lang. Kasi magpapari ka pala. Magpapari ka pala. Kaya pala. Diba? In short, kahit hindi po ako magpakilala kung sino ako, kung ginagawa ko o namumuhay ako ayon sa kung sino ba talaga ako, makikilala ako. Ikaw, nakikilala ka ba kung sino ka ayon sa mga kilos at galaw mo o hindi? Live your life accordingly. Live your life according to your identity. Amen.